Blessed day po sa lahat. Tayo nandito para po mag-devotion. Tayo po manalangin. Panginoon naming Ama sa langit, tunay Panginoon na napakabait niyo po sa amin. Ngayong araw po Panginoon, basbasan niyo po yung bawat isa, biyayaan niyo po sila ng magandang araw, proteksyonan niyo po sila sa masasama at bigyan niyo po sila ng magagandang ah, kailangan nila at sobra-sobra pa po sa kanilang pangangailangan. Lord, na Ama namin sa langit, tulungan niyo po kami maintindihan itong devotion po na ito. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Maling hatol, isang maling pananaw sa iba. Sapagkat sa paghatol na inyong hinahatulan, ay hatulan kayo. At sa panukat sa inyong isusukat, iyon ay muling isusukat sa inyo. Matthew chapter 7 verse 2. Karamihan sa mga tao ay nakadarama ng kalayaan na husgahan ng ibang tao ng malupit dahil mali nilang iniisip na sila ay kahit papaano nakahihigit. Itinuring ng mga Pariseo ang kanilang sarili na hindi na dapat paghusgahan dahil naniniwala sila na ganap nilang naaabot ang mga pamantayan ng Diyos. Ang problema ay hindi ito banal na mga pamantayan. Ito ay mga pamantayang pantao lamang na kanilang itinatag na malayo sa banal na perpektong batas ng Diyos. Kapag ginagampanan natin ang papel ng pangwakas, omniscient judge, ipinahihiwatig natin na kwalipikado tayong humatol, na alam at nauunawaan natin ang lahat ng katotohanan, lahat ng pangyayari at lahat ng motibong kasangkot. Sa makatuwid, kapag iginigiit natin ang ating karapatang humatol, huhusgahan tayo ayon sa parehong pamantayan ng kaalaman at karunungan na sinasabi nating atin. Kung ilalagay natin ang ating sarili na bilang hukom sa iba, hindi tayo maaaring magsumamo ng kamangmangan sa batas bilang pagtukoy sa ating sarili kapag hinatulan tayo ng Diyos. Lalo tayo nagkasala kung hindi natin isa sa buhay ang itinuro at ipinangangaral natin mismo. Ang ibang tao ay wala sa ilalim natin at ang pag-iisip ay ang pagkakaroon ng maling pananaw sa kanila. Ang pagiging tsismoso, mapanuri at mapanghusga ay mamuhay sa ilalim ng maling ilusyon na ang mga hinuhusgahan natin ay kahit papaano ay mas mababa sa atin. Ang ganitong uri ng paghatol ay isang boomerang na babalik sa isa sa humahatol. Ang matuwid sa sarili na paghatol ay nagiging sariling bitayan, tulad ng bitayan na itinayo ni Haman upang patayin ang inosenteng si Mordecai ay ginamit sa halip upang bitayin si Haman. Makikita po ito sa Esther chapter 7 verse 10. Kaya tanungin ang iyong sarili. Ang isa sa mga kapansin-pansing katangian ng ating makasalanang kalikasan ng tao ay ang mga kasalanan na tila pinakamabilis nating hatulan sa iba ay ang mga kasalanan pinakamahirap nating pinaghihirapan sa ating sarili. Bakit sa tingin mo ito ang kaso? Ano ang nagdudulot ng madamdaming sensitivity at galit na ito? Tayo manalangin. Lord, kami po yung nagpapasalamat sa turo nyo. At Lord, tunay, kapag kami ay humahatol, ayon lamang sa aming talino, ay ito'y napakamali. Dahil kami ay humahatol sa tao nang hindi ayon sa inyong kasulatan. At hindi kami, Panginoon, ang omniscient o napaka marunong sa lahat ng bagay. Lord, kayo po ang omniscient, kaya dapat kami, Panginoon, ay humahatol sa aming gawain muna, sa aming sarili kung ito ay tama sa Biblia. At Lord, bago kami humatol sa ibang tao, Lord, ay talagang titingnan muna namin kung ano talaga ang tunay na pangyayari. Tatanungin namin ang taong nagkasala o sinasabi nilang nagkasala o nakaargabyado sa amin bago, Lord, namin ipagkalat o hatulan ng tao mismo. Lord, tulungan niyo po kami na magkaroon ng espiritu na tunay na naghahatol ayon sa inyong salita at hindi naghahatol ayon sa aming sariling katalinuhan lamang. Tulungan niyo kami hindi maging chismoso, mapanghatol ng mali,
At Lord, ulit biyayaan niyo po ang lahat, and we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English, itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.